Hello po sa inyong lahat mga kaibigan ko, mga vlogger po ngayon. At ako'y nagbabalik uli para po sa inyo at magbibigay po tayo ng isang kaalaman na dapat po natin malaman talaga. Pero alam na natin to, pero kailangan pa natin uli malaman sapagkat yung aking gagawing pag-vlog ay napakahalaga para po sa atin, para po sa bawat isa sa atin. Sapagkat yung ibibigay ko sa inyong palabas ngayon, yung ibibigay ko sa inyong ginagawa ko ngayong vlog ay para po, hindi lang po para sa akin. Ito po ay para po sa lahat. Yung iba ay hindi na nila naaalala yung mga ganitong salita. Kasi po ay napakatagal na nga naman, pero kailangan po natin talagang maalala ito sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito sa atin lahat. Sapagkat ang Diyos ang nag-utos kung ano ang dapat natin gawin sa mga sinasabi niya rito. Ang aking pong tatalakayin mga kaibigan ay ang 10 utos ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, yung 10 utos ng Diyos sa ngayon ay kung masisearch niyo po ito sa Google ay meron po siyang mga iba't ibang lengguwahe o salita o yung mga salitang iba-iba yung mga sinasabi sa bawat picture po. Ayan. Sa bawat nakalagay po dito na nakasulat. Iba-iba pong mga salita, iba-iba yung mga letter, iba-iba yung mga sinasabi. Pero yung 10 utos ng Diyos ay nasusulat po ito sa Exodus 20. At dun po sa Biblia na yan, sa Exodus 20, dun lang po natin malalaman o maiintindihan o yung tunay na salita. Yung tunay na binibigkas sa 10 utos ng Diyos. Ito po ay merong 10 utos ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos, yan, pag-ibig sa Diyos. Dapat hindi po natin yan kalimutan. Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasi po, kung iniibig mo ang iyong kapwa, dapat po ay masigit pang ibigin natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Jesucristo ay nasusulat sa Biblia, ibigin mo ang Diyos ng higit pa sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa ng higit pa sa Diyos. Pwede nating ibigin ang ating kapwa, pero mas higit na ibigin natin ang ating mahal na Panginoon na nasa langit. At ito po'y akin na pong sasabihin yung mga 10 utos ng Diyos na dapat natin maalala palagi mga kaibigan. Mga kaibigan ko mga vlogger, dapat po ay palagi natin itong aalalahanin. Pagkat kahit na meron itong lumang tipan o bagong tipan, sa lumang tipan, pwede pa po natin yung balikan mga kaibigan. Pwede pa po natin balikan yan yung 10 utos ng Diyos. Ito po yung isang 10 utos ng Diyos. Number 1, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ang sinasabi rito mga kaibigan sa number 1, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ang Diyos lamang ang ating ibigin ng higit sapagkat ang Diyos ay siya ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Siya
ang nagtubos ng ating mga ginagawang pagkakamali. Kung nagkakasala ka man, siya ang unang-unang nagpapatawad sa atin lahat ng mga may ginagawang mga kasalanan. Kaya mga aking mga kaibigan dyan, mga manonood, ibigin po natin ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Pangalawa, igalang mo ang pangalan ng Diyos. Igalang mo ang pangalan ng Diyos. Mga kaibigan, sinasabi rito sa pangalawang utos ng Diyos, kailangan ay igalang po natin ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na ating Ama, ay para ring ating magulang. Ay parang isa na ring magulang. Sapagkat ang nanay at tatay natin ay dapat po natin galangin. At siyempre, higit sa lahat, ang nasa itaas ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na Ama natin lahat. Siya lamang ang nag-iisa na Diyos Ama sa buong sanlibutan. Pangatlo, mga kaibigan, mangilin ka kung linggo at mga araw sa dapat ipaghiling. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, kapag linggo po ay dapat po tayo, kasi po yung araw po ng linggo ay araw ng paglapit sa Panginoon at pagsamba. Ang linggo po, ang araw po ng linggo ay yung araw na kailangan po natin gawin. Kalimutan mo na yung kalimutan mo na yung dapat mong gawin, kalimutan mo na lahat. Pero ang pagsimba sa araw ng linggo o kahit anong araw man na may simba, ay dapat po tayong magsimba. Dapat po nating alalahanin ang ating mahal Panginoon. Pagkat tayo po ay palagi niya tayong inaalala, palagi niya tayong iniisip, palagi niya tayong tinitingnan kung ano yung mga ginagawa natin. Pagkat ang ating mahal na Panginoon ay napakalawak ng kanyang naaabot, ay napakalawak ng kanyang nakikita, sapagkat siya ang may hawak at nandoon sa kalangitan. Kaya mga kaibigan, lalahanin po natin na kada linggo, araw ng pagsimba, ay dapat po natin siyang maalala. Dapat po tayong humingi ng kapatawaran. Dapat po natin siyang purihin at awitan sa kanyang mga ginagawang na maganda para sa atin lahat. Kaya mga kaibigan, yan po yung pangatlo na utos ng Diyos. Pang-apat po, igalang mo ang iyong ama't ina. Igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi rito sa pang-apat na utos ng Diyos. Ginagalang ba natin ang ating mga magulang? Ginagalang ba natin ang ating mga ama? Ginagalang ba natin ang ating mga ina? Panahon ngayon at noon pa ay palagi tayo nagkakasala sa ating mga magulang. Palagi tayo nagkakasala sa ating mga
ama at inay. Pero ang ating mga magulang at ating mga tatay, sila po ay lubos na nasasaktan, pero hindi po nila ito masabi-sabi sapagkat ayaw po nila tayong masaktan. Ayaw po nila tayong pahiya. Ayaw po nila tayong maging malungkot. Okay lang po sa kanila maging malungkot yung ating mga magulang. Pero karapat-dapat po natin silang galangin sa ating mga anak. Para po sa mga anak, kailangan po natin silang galangin ang ating ama at ang ina. Panglima, ito po yung pinakamahalaga po na dapat po natin wag natin gagawin. Panglima, wag kang papatay. Pero alam niyo mga kaibigan, sa ngayon po at noon pa man ay marami na po tayo nakikitang mga patayan sa ating bansa, mga nangyayari sa Mindanao, mga gera, mga namamatay ng mga tao, at lalo na po sa ibang bansa. Na sa ngayon po ay nagkakaroon ng gera sa bansang Middle East o Afghanistan. Alam niyo mga kaibigan, alam niyo po mga kaibigan ko mga vlogger, kaibigan ko mga nandyan na nanonood sa akin, nanonood po ngayon. Kung maiiwasan po natin, alalahanin po natin to ang 10 utos ng Diyos. Higit sa lahat na huwag kang papatay. Alam niyo mga kaibigan, yung ating Panginoon po ay lubos siyang nalulungkot kapag nakikita niya po ang mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Tungkol sa mga patayan na nangyayari sa Pilipinas at sa labas ng bansang Pilipinas. Sana po dumating ang araw ay magbuklod-buklod po sila at maging magkampi-kampi at wala nang mangyayaring mga patayan. Pagkat nakasulat po rito sa 10 utos na huwag kang papatay. Punta po tayo sa pang-anim mga kaibigan, mga tagapanood. Ang pang-anim po ay huwag kang gumawa ng anumang mahalay. Huwag kang gumawa ng anumang mahalay. Ibig sabihin mga kaibigan ay huwag kang gagawa. O iisipin man lang na parang panghalay. O titingnan mo yung isang babae. Mas makikita mo siya. Ano bang iniisip mo nun? Ano bang iniisip mo nun? Diba nag-iisip na tayo ng iba, nag-iisip na po tayo ng kung ano-ano. Kapag nakakita po tayo ng mga nangyayari sa ating paligid o sa isang babae, mga kaibigan, iwasan po natin ang maging mahalay tayo sa ating mga kapwa. Iwasan po natin ang maging mahalay tayo sa mga nakikita po nating mga bagay sa mga nakapaligid po sa atin. Iwasan po natin yung mga bagay na yan sapagkat ang nagsisimula po dyan ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating mga bibig, ang ating mga sarili. At pang-7 mga kaibigan, huwag kang magnakaw. Huwag kang magnakaw. Yung pang-7 na itong mga kaibigan, ay isa rin po ito sa katulad sa huwag kang papatay. Huwag kang magnakaw.
Parang magkahambing lang po yan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Kasi kapag nagnakaw ka, siyempre hindi maiiwasan, papatay ka. Makakapatay ka kasi ayaw ibigay ng ninakawan mo. Kaya yung iba minsan, kapag nagnanakaw sila ay nakakapatay po sila. Kaya sabi nga dito sa 10 utos ng Diyos, sa pang-7, huwag kang magnakaw. Kasi po napakasama yan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, at sa mata ng ibang nakakikita sa iyo. Pang-8, mga kaibigan, magsabi ka lagi ng katotohanan. Magsabi ka lagi ng katotohanan. Ibig sabihin yan, pwede rin po yan sa salita na yan ay huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsisinungaling at magsabi ka lagi ng katotohanan. Ay isa rin po yan sa sinasabi nating huwag tayong magsisinungaling. Alam niyo mga kaibigan, yung mga ganitong sa number 8, ay halos lahat po tayong mga kapwa-tao, kapwa mga mamayan, kapwa na nandito po sa ibang bansa, sa labas ng bansang Pilipinas. Lahat po tayo ay hindi po natin maiiwasang hindi magsinungaling. Pero mga kaibigan, kailangan po natin maging makatotohanan sa ating mga sinasabi. Kailangan po natin palagi ay ang katotohanan. Katotohanan dapat nating sabihin. Huwag yung pagsisinungaling. Pang-9, iwaksi mo ang mahahalay sa pag-iisip. Iwaksi mo ang mahahalay sa pag-iisip. At sabi ng Panginoon, iwaksi daw natin ang mahahalay sa ating mga isip. Huwag tayong maging mahalay. Huwag tayong tumingin sa ating kapwa para mahalay lamang o mag-isip ng hindi maganda sa ating mga kapwa. Sapagkat ang sinasabi po sa number 9 ay napakahalaga po sa ating lahat. At dapat po natin to iwasan sapagkat mas maraming kasalanan ang ating mga isip. Mas maraming kasalanan ang ating mga salita. Mas maraming kasalanan ang ating mga mata. Mas maraming kasalanan ang ating mga tenga. Ang bahagi nito ng ating mukha, mata, ilong, bibig, at tenga, at isip, dyan po ang napakaraming mga makasalanan. Mga makasalanang hindi dapat natin gawin. Pang-10 po. Ito po ay pinakamahalaga mga kaibigan. Mahalaga. Lahat po ito ay mahalaga. Pero sa pang-10 po ay huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Ang sinasabi dito mga kaibigan ay about sa ating mga asawa, ating mga girlfriend, sa ating mga nakikilalang na akala mo ay single lang pero hindi po natin alam ay may asawa. Bagkat ito po ngayon ay nangyayari po ito sa ating lahat. Sapagkat yung pag-ibig, sapagkat yung puso natin o yung ating emotional ay hindi po natin naiiwasan. Sapagkat yung pagmamahal ng ating mga puso ay napaka-importante.
pagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga puso. Sapagkat ang Diyos ang unang nagbigay ng pagmamahal. Kaya mga kaibigan, sa number 10 na to, sa pinakalas na 10 utos na to, ay dapat po natin itong iwasan. Dapat po nating iwasan ang hindi po natin pag-aari. Example lang ating mga asawa, mga kaibigan, yung ating mga girlfriend, yung lahat ng mga babae o mga lalaki man. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan kong mga tagapanood. At ito po ang 10 utos ng Diyos or tinatawag na 10 Commandment. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay nagustuhan niyo po ang aking pag-vlog na to para po sa inyo, 10 utos ng Diyos. Mga kaibigan, alalahanin po natin ang sinasabi ng Diyos dito sa 10 utos. Sana ay sundin po natin ito. Sana po ay maunawaan po natin na ang 10 utos ng Diyos ay napakahalaga para po sa atin lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At salamat po sa inyong mga sumusuporta po sa akin dito po sa aking YouTube channel. Thank you so much. At don't forget po, Michael Hausian TV. Subscribe niyo po upang kung meron po akong bagong upload ay inyo pong mapanood about sa ating mga sinasabi. About po sa ating Biblia. Maraming salamat po uli. At muli po, ako po yung nagsasabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Dapat po tayong magpasalamat. Dapat po na tayong humingi ng tawad sa ating mga ginagawang kasalanan. At ang Diyos ay palagi naghihintay sa iyo, kaibigan. Ang Diyos ay palagi nandiyan lamang, inaabot niya ang kamay niya para iyong mahawakan at humingi ng tawad. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po ang aking pag-vlog po para sa inyo about sa 10 utos ng Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.